Clear understanding of the true church of Christ. Kasi maraming Christians hindi naiintindihan ang pagkakaroon ng true church and being a part of a true church of Christ. Baliwala ang church. Kailangan hindi po. Kagaya ni Jesus, alam natin kung ano ang church. Bride ni Christ, family ni Christ, mahal natin ang church. Amen? Start natin ulit sa Matthew 16:18. Sinabi ng Panginoong Jesus, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. So si Jesus ang nag-build ng church sa kanyang sarili. Sa rock, siya ang rock. Hindi po natin church ang Living Hope. Church po ng Panginoong Jesus. And as long as this church is Church of Jesus Christ, guided, filled by the Spirit of God, the gates of Hades will not overcome it. Kasi marami na po mga churches ang nagsara. Na-overcome ng Hades. No? Kasi nga minsan hindi na yung Panginoong Yesus ang nagtatayo. Hindi na ang Holy Spirit ang nasusunod, nag-guide. May prophetic word po ang Panginoon eh. Sa Psalms 92. Sino po dito ang nagbe-bear witness ng Psalms 92? Magsabing amen. Ako po natutuwa ako sa mga kapatiran natin sa sa Lubao. Remang-rema sa kanila eh. The righteous will flourish. Sino po yung righteous? Dito po kasi yung mga Israelian, yung nabubuhay sa righteousness. Pero tayo lahat na Kristiyano ngayon, ginawa na tayong righteous. We've been made righteous by God through Christ. Ang tawag dyan, imputed righteousness. Everybody say imputed righteousness. Yung nilagay na righteousness natin kasi tinanggap natin si Jesus. Sabi niya, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. Sino po dito ang gustong mag-grow like a cedar of Lebanon sa kanyang Christian life? Magsabing amen. Alam nyo, great majority of Christians, they don't grow. Attender lang. Nag-a-attend lang. Nagpapacheck lang ng attendance. Kaya baka mag-aalit si nanay, si tatay. Di ba? Baka hindi bigyan ng allowance. Ganun lang eh. Kailangan mga kapatid, lahat tayo mag-grow. At maging cedar of Lebanon tayo. Amen? Malaking puno, magandang puno. Nagagamitin ng Panginoon sa mga palasyo at iba pang mga malaking pagkakagamit. Planted in the house of the Lord. Sino po dito ay magiging planted sa church, sa house of the Lord? Magsabing amen. Kailangan kapatid, planted ka. Ang mga attender hindi magiging planted. Pagka sinabing planted, nag-uugat yan eh. Nakatanim ka, tapos yung ugat mo. At habang nag-grow ka, yung ugat mo, lumalalim, lumalakas ang ugat mo. They will flourish in the courts of our God. So yun ang pangako ng Panginoon sa atin. Lahat na magiging planted sa church natin, dito, na church ng Panginoong Yesus, lahat ng mga nasa courts of God. Ang courts of God, ito po yun. Yung temple, lugar ng Diyos. Amen? Of course, God is everywhere, but God is specially present in the gathering of the church. So we will flourish as we worship God in His court. Amen? They will still bear fruit in old age. Ang will ng Panginoon sa bawat isa sa atin, fruitfulness. Everybody say fruitfulness. So yung barrenness, spiritual barrenness, displeases God. Kaya hindi po pwedeng wala kang soul winning, wala kang nawiwin na soul, wala kang nade-disciple. Hindi po gusto ng Panginoon yan, mga kapatid. Amen? Lahat tayo kailangan talagang mag-training, mag-aral, na maging fruitful. Lalong-lalo na yung mga nasa old age na. Tingnan niyo po yung katabi niyo, old age na ba? Kapatid, sabihin mo, tumatanda ka na. Okay, they will stay fresh and green. Ibig sabihin, hindi tuyo, fresh and green. So yung mga Kristiyano na fresh and green, planted sa temple, house of God, planted sa church. Di ba? Yung mga palipat-lipat lang na Kristiyano, nako. Mga kapatid, kung may po nag-i-attend ng ibang church dito, okay lang po, wini-welcome namin kayo. Pero please, ang encouragement ko, maliban lang na talagang dinala kayo ng Panginoon dito, gusto kayo mag-grow ng Panginoon dito, please, pinapakiusap ko, bumalik po kayo sa church, doon kayo maging planted. Pero kung dinadala kayo ng Panginoon dito na kayo ma-planted, kailangan magpaka-planted na kayo dito. Amen. Amen. Tatanggapin naman po namin kayo. Pero kasi sa amin, sa church natin, hindi lang natin ina-encourage yung paglipat-lipat ng church. Pero kung galing ka sa false church, dito ka na. Amen? Kung galing ka sa mga true churches, gagaya ng mga Crescent, balik doon, di ba?
Pero kung dito nyo kayo iniisip na mag-grow, magpo-flourish, di pag-pray nyo kay Lord, okay lang din po yun. Nasabi ko na po sa inyo kung ano yung true church, 1, 2, 3. Ngayon, punta na po tayo sa 4. Letter D na po tayo, letter D. The church is the pillar and foundation of the truth. Lahat na nakakaalam na salitang pillar, magsabing amen. Poste, pillar. Haligi ng katotohanan. Yung foundation, pundasyon o saligan ng katotohanan. Yan po yung nakasulat sa salita ng Diyos. Kung saan ang isang true church na tinayo ng Panginoong Yesus, yun ang magiging pillar ng truth, foundation ng truth. Let's read the Word of God. Let's read 1 Timothy 3:15. If I am delayed, sabi ni Timothy, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Actually, si Eli Soriano, yun ang talagang pangalan ng church niya. Alam niyo ba na ang ADD, hindi naman pangalan ng church yun. Programa nila yon ang dating daan. Pero ang pangalan talaga ng church ni brother, si Eli na lang, di man natin sa brother. Si Eling namatay, patay na yun di ba? Ang pangalan ng kanilang church, the Church of God, pillar and foundation of the truth. Yan ang pangalan nila. Pangalan ng ADD, alam niyo ba yon? Marami naman na mga teaching niya, hindi truth. Okay. So, ang ibig sabihin po dito, mga kapatid, ang church. Ngayon, ano yung church? Ecclesia. Called out once. Ikaw, tinawag ka ng Panginoon. Lahat ng tinawag sa kadiliman ng Panginoon patungo sa kanya liwanag, masabing amen. O, sabihin mo sa mga, wala ka na sa dilim, ha? Please, kapatid, walang nagdidilim ang paningin, okay? Ngayon, ikaw ang church at ako. Ang ibig sabihin yan, tayo yung pillar at foundation ng truth. Ibig sabihin, kailangan i-consider mo sarili mo na maging matibay sa katotohanan. Amen? Na ikaw ay pilar. Hindi pwede yun. Hindi. Tanong na lang natin kay pastor. Hindi. Isa lang akong kasama sa church. Kasama ka rin. Kailangan, alam mo na ikaw ay pilar ka ng truth. Foundation ka ng truth. Yung pong mga ibang Kristyano, hindi ho nag-aaral, hindi nagpapakatatag sa katotohanan Nagre-rely na lang sila sa pastor. Hindi po yun tama. Dapat tayo pong lahat, walang tigil sa pag-aaral ng truth, nagpapalakas. Amen po ba, mga kapatid? 2 Timothy chapter 4, verses 3 to 4. For the time is coming when people will not endure sound teaching. Marami na po ngayon. Hindi na nag-endure ng sound teaching. Marami ng churches. Kaya, no offense yung Catholic, dati true church yan. Dahil hindi na siya nag-endure ng sound teaching, dumami na yung false teaching, kaya hindi na siya kasama sa mga true church ngayon. Alam niyo ba yon? Ang Katoliko hindi nakasama sa true church. Kasi nga, yung kanyang mga teaching hindi sound. Biruin mo, pwede ka mag-pray kay Mary, pwede ka mag-pray kay Peter. Paano magiging sound teaching yun? Pwede ka lang mag-pray sa Diyos di ba? Pwedeng sumamba sa mga bato. May mga batong sinasamba. Lilimbundo pa, anyang Friday, lilimbundo itang karelang patron saint ka rin, kaya takelubaw. So, ang daming hindi sound teaching. But having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions and will turn away from teaching to the truth and wander off into myths. Alam niyo po, sa huling kapanahunan, hindi ibig sabihin, true church, hindi na siya magiging false church. Ang dami pong mga true church naging false church kasi hindi nag-endure ng sound teaching. Yung pong mga pastor ngayon, delikado Hindi ko pa naman sinasabi na false church sila. Pero kapag ang isang church, ang puro lang pinipreach yung kung anong maganda sa tenga, ay nako, palapit po yun sa pag-alis sa katotohanan. Sabi na salita ng Panginoon, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions and will turn away from listening to the truth. Alam nyo, maraming Christian ngayon, ay, gusto ko doon. Puro encouragement doon. Puro inspirational, motivational doon. Masarap doon. Kasi nga, itching ears Yung gusto lang nilang marinig, ang okay sa kanila. Pero alam mo ba ninyo, kailangan, yung naririnig natin, yung buong Biblia. Hindi lang yung puro maganda sa pandinig, itching sa ear o nakakakiliti sa tenga. I believe with all my heart, yung mga ganun mag-preach in the last days, mag-wander off into myths. Magte-turn away sa truth. Kaya marami ng mga churches, hindi ho nagtuturo ng doktrina Hindi ho nagtuturo ng doktrina. Kapag ang isang church, hindi nagtuturo ng Bible doctrines, malabo yung church na yun na nasa katotohanan. Kasi daw, kaya hindi nagtuturo daw ng doctrines,
O sabi ng mga pastor na naririnig ko, baka daw hindi umaten na yung iba. Mali talaga yan. Meron po nakasulat sa Bible na, what's your doctrine and life? Pakihanap nga yung verse na yun. I think it's in Colossians. What's your doctrine? Kaya importante, alam po ninyo. Alam nyo yung mga doktrina. Sino po dito, nag-aral na kayo ng doktrina ng Bible, magsabing amen? Kakaunti. Alam nyo sa church natin, yearly nagtuturo po tayo ng doctrine. Ngayon, pagka hindi nyo alam, no offense, sabihin nyo po sa no offense, kasalanan mo kasi hindi ka umaten. Wala kang happy hormone sa doctrine. Dapat kasi meron tayong happy hormone, pleasure sa pagkaalam ng the greatest knowledge. The greatest knowledge of all knowledges, kung meron mga salitang knowledges, parang wala, kasi non-countable noun . The greatest of all knowledge is the Word of God. Lahat to na nag-agree, magsabing amen. The greatest of all knowledge. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So, kailangan alam po ninyo, lalong-lalo na yun pong pagdating sa doctrine of Bible. Pagka hindi po ninyo alam ang bibliology, the doctrine of the Bible, the bibliology, ay nako. Kaya po yung iba, may mga favorite books lang sila, may favorite Bible verses lang sila, hindi sila 66 books. All the 66 books are inspired word of God. Yung doctrines kay Yahweh. Biruin po ninyo, merong isang dati nagpe-preach sa DZS, di ba? Bigla, naging teaching niya, si Yahweh daw si Satanas, kaya hindi na siya nagpe-preach sa DZS, di ba? Grabe naman yun. Tapos yung doctrine of Jesus Christ. Diyos na nagkatawan tao. Pinipilit ng iglesia. Tao lang. Sinilang na tao. Namatay na tao. At hindi naging Diyos kahit pumunta sa langit. Grabe. 4 millions yan. Baka hindi nyo alam. 4 million sa mga iglesia. So mga kapatid, kailan alam nyo yung pneumatology, Holy Spirit. Yun nga, si Eli Soriano, yan pa naman ang pangalan niya. Ang Holy Spirit sa kanya, hindi Diyos. Hindi Panginoon. At ang paniniwala niya, maraming Diyos. Grabe, sabi ko, isa lang ang Diyos. Yung iba, Diyos-Diyosan, hindi Diyos. Kagaya nga ng binasa ko kanina sa inyo sa 96 verse 5 ng Psalms, di ba? So mga kapatid, sino po dito nakakaalam ng doctrine? Magsabing amen. In the last days, hindi pwedeng hindi kayo mag-aral. Para makapag-aral kayo, umating kayo ng klase, o kaya makinig kayo ng mga teaching ng mga reputable o totoong mga Bible teachers sa Bible. Makinig kayong mabuti. Makinig. Bawasan nyo lang yung social media. Sabihin nyo sa bawasan mo na kapatid. Sabihin mo sa kata mo, parang awa mo na sa sarili mo. Kasi 9 hours sa cellphone. Walang katapusang TikTok. Walang katapusang Netflix. Ulit-ulit lang yung kwento. Alam nyo po ako, nagsasawa ako manood ng Netflix. Di ko talaga natatapos kahit anong pelikula. Kasi pare-pareho lang ang kwento. May kalaban, mananalo, muna mahirapan siya. Tapos mananalo sa uli. Pare-pareho lang sa akin. Ang nag-iiba lang yung mga actors, nag-iiba lang yung konti, yung mga effects. Ang pinapanood ko lang sa TV, sa mga pelikula, alam nyo ano? Tanong nyo ano? Yung effects lang. Tsaka yung lugar. Ay, ginanap yun sa Pilipinas. Ganun, di ba? Doon sa, ano ba yung pelikulang ando ng Pilipinas? Yung Banawe. Basta, merong isang pelikula ang Marvel na ang ending niya sa Banawe, Rice Terraces. Baka hindi nyo alam. Uy, doon pala yung Banawe, Rice Terraces. Di ba? Yan lang ang pinapanood ko eh. Kung saan ginanap yung pelikula, ano yung mga effects. Pero pare-pareho lang ang kwento. Di ba? Kapatid, sabihin mo sa mo, bawasan mo lang yung panonood. Ngayon, kung manonood ka na social media, panoorin mo yung matututo ka sa salita ng Diyos. Amen? And anything you learn from the Word of God is not a waste of time. It's an investment in your soul. It's an investment in your faith. Investment siya. Lahat ng alam nyo, sino po dito nagsisisi kayo na meron kayong natutunan na verse sa Bible? Magsabing amen. Kung nagsisisi kayo, salamat wala nagkakamali, gising kayo. Sabihin mo sa mga, salamat kapatid, gising ka. Kakala ko, yung lahat na napanood mo, sayang yung oras eh. Di ba? Yung kembutan sa TikTok, di ba? Yung mga, nausap pa naman yung si Ann Curtis, yung Diwata, yun, napanood ko tuloy, si Gigi Delana, na-depressed daw. Pag-pray natin, amen? May mental health problem ngayon si Gigi Delana. Kilala niyo po si Gigi? Hindi niyo alam. Bakit nga ba mahal kita? Walang iba. Alam niyo ba, the secular songs
have powerful effects on your emotion and on your mind. Alam niyo ba yun? Nako mga kapatid, merong isang celebrity, yung asawa ni, nakalimutan ko lang pangalan, pero yung asawa niya kilala ko, yung asawa niya, yung anak ni Bobby Parks, yung basketball players, Ray Parks. Zainab, ano sabi ni Zainab? Hindi na siya nakikinig ng secular music. Sabi niya, di ba? Sino nakapakinig nun? Nakakita ng post. Sis, 2 lang tayo, 3 lang tayo, 4 lang tayo, 5. Yung iba pinagtala. Hindi, pastor, okay din ang mga secular music. Saan okay yan? Saan okay? Sabihin mo sa akin, saan okay? Mas okay pa ba yan sa gospel music? Pakitanong nga kata mo, anong okay? Gospel music o secular music? Yung sa gospel, nasa Bible, di ba? Sing spiritual songs. Pagkalagay nga sa Colossians 3:16, sandali kapatid. Sabi na ng Panginoon kung ano yung kakantahin natin Bakit mo pa pinipilit ang secular, di ba? Sige, pakibasa. 1, 2, 3, go, basa. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another and with all wisdom. And as you what? Sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in. Sinabi na kung anong kakantahin natin Bakit mo pa pinipilit ang kanta ni Taylor Swift? Mo pa pinipilit yan? Sabihin mo sa kata mo, masisweep ka dyan ng demonyo? Alam nyo ba na ang mga lyrics ng kanta ni Taylor Swift, mga youth, please makinig naman kayo, mahal na mahal ko kayo. Demonic ang mga lyrics ng kanta ni Taylor. Kaya maraming na-sweep sa demonization Hindi ako killjoy. Biblical tayo dapat. Amen? Sabihin natin lahat, biblical mindset. Kailangan kasi, biblical tayo pati sa kanta. Biblical yung mindset. Pagka biblical ang mindset mo, lahat ng area ng buhay mo magiging biblical. Pati kanta. Kasi ako, nung ako po'y hindi pa born again, mahilig din ako dyan Lahat ng mga, gusto ko noon, air supply. Di ko lang abot. Ano ba yung mga favorite? Kalimutan ko na yung mga kanta ng air supply, pero ang tataas pero pinipilit ko nun Kaya na-master ko tuloy, +1 di ba? +1. Kasi basta yung favorite ko noon, panahon ng mga menudo No? Ricky Martin na naging bading. So, mga kapatid, kailangan biblical mindset. Everybody say biblical mindset. Kasi nga, tingnan mo yung sarili mo na pillar and foundation of truth. Kailangan katotohanan. Pagkakatotohanan pinag-uusapan, Biblia yan. Biblia. Ano ang kakantahin mo? Psalms, hymns, spiritual songs. Bukod sa nakaka-glorify kay God, umuobey kay God, na-strengthen yung faith mo. Kapag ka may problema ka, ang papasok sa'yo, alam nyo, kadalasan, ang Holy Spirit, i-remind ka niya sa either Word of God or hymn, Psalms. Diba? Ako, pagka may problema ko, kinakanta ko yung, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. So, pagka nalulungkot ako, kinakanta ko yun Pinapaalala ng Holy Spirit, amen? Pero kung malungkot ka na, natatakot ka na, tapos ang kakantahin mo pa, please release me, let me go. Anong ilalakas ng faith mo dyan? Di ba? Hindi ko napapakinggan pero daw mga youth ngayon, pinapakinggan nila yung mga Ben and Ben. Sabihan mo nga kaya sibing mo, nanong ibieda ring lyrics ng Ben and Ben kaya kasige. Nano. Hindi, wala akong alam sa kanta ng Ben and Ben. Patid, sir, atikang balok yung kantanan ng Ben and Ben. Wala na ngayon. Uy, grabe na. Palakpan natin ang mga yun. Sir, kapatid, if you want to grow in your spiritual life, your music spells a lot of difference. Your music. Kaya ako hindi ako nakikinig ng ng secular music. Wala yan sa akin. Amen? Hindi naman nakaka-glorify kay God di ba? The purpose of our life is to glorify God by living in His will and for His will. Will ba ni God na makinig ka ng secular music? At kanta-kantahin mo yan? Hindi yan will ni God. Ephesians 5 verse 17 and 18 Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Lagay mo sa verse 19. Verse 19. Ito sabi ng verse 19, yung susunod na be filled pagkapuspos ka na, sabi rito, speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord. Sing and make music in your heart to the Lord. Pagka kumakanta kaya, ang aawitan mo ang Panginoong Diyos. Amen?
Hindi yung inaawitan mo, yung tao. Sige na, tayo na. Alam, yung minsan yung mga kanta, yung pukpukin ng martilyo, tapos lagyan ng, mga naririnig ko minsan sa ano ba yung kanta na yun? Yung pukpukin ng martilyo, tsaka lagyan ng bawang at sibuyas. So, mga kapatid, yung mga eternal love, yung mga ocean love, ocean love. Ay, ocean deep? Love hurts. Pati yun, memorize ko noon yun eh. Alam nyo, kaya kung memorize yung love hurts, love hurts. Kasi yung kaklase ko, favorite niya yun. Pagka napatugtog ko yun sa radyo namin, may dala kami radyo, nag-aaral kami. Bibigyan niya ako ng 50. Malaki yun. Kaya hindi ko makalimutan yung love hurts. Lahat to ng biblical mindset, magsabing amen. So lahat to kailangan ho biblical tayo, biblical mindset. Kapag ka biblical mindset ka, kapatid, pagpapalain ka ng Panginoon. John 8:31-32. To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. So yung mga totoong disciple, alam nila ang teaching ni Jesus. So dapat alam mo kung disciple ka. Lalong-lalo na ngayong last days. And then verse 32, then you will know the truth and the truth will set you free. Yung mga teaching ni Jesus, ang truth at ang truth magsiset free sa atin, sa lahat ng lies and deceptions of the enemy. Alam niyo po, mga kapatid, kaya ito po yung ginagawa ng Lord sa atin ngayon, lalo na ako din bilang pastor ninyo. In the last days, maraming malilid astray, maraming maliligaw. Pupunta sa false teaching, sa myth, sa demonic teachings. Marami ang magiging biktima niyan in the last days. Pero kung tayo po, alam natin ang teachings, ang truth, grabe, naririnig pa lang natin, alam na natin, ay false yan, false yan, false. Mali yan. Matthew 22-29. Ang sabi na salita ng Panginoon, you are in error because you do not know the scriptures or the power of God. So maraming mali sa buhay natin kapag hindi natin alam ang Biblia. Maraming mali. Sa Amplified, magandang translation yan. Sabi doon, but Jesus replied to them, you are wrong because you know neither the scriptures nor God's power. So, maraming wrong mindsets, wrong perspective in life, wrong values, maraming wrong attitude, wrong behavior kapag hindi natin alam ang scriptures. Amen? Sinong ayaw ng error, magsabing amen? Know the scriptures. Sinong ayaw ng wrong, magsabing amen? Know the scriptures. Scriptures lang. Ang sagot. Amen? Ito lang ang pwede nating saligan. Ito lang ang pwede nating tanggapin na reliable ng lahat ng katotohanan. Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything in it, then you will be prosperous and successful. Anong sabi na salita? Alam nyo, kung hindi nyo alam yan, hindi kayo magiging prosperous at successful in a godly way. Ano sabi doon? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate in it day and night. Amen? May sabihin po ako sa inyo, lahat ng pillar of truth, foundation of truth dito, magsabing amen. Mangyayari lang yan if you meditate day and night. Pwede ba tayo magkaroon ng deal? Huwag kang mag-Facebook, magsa-social media hanggat di ka nagba-Bible. Deal or no deal? Sa umaga yon. Sa gabi, huwag kang mag-social media sa gabi hanggat di ka nagbabasa ulit ng Bible. Deal or no deal? Amen. Palakpakan natin lahat ng nag-deal. So sabi na salita ng Panginoon, kapag kaya nang minemeditate mo day and night, yan na yung magiging gagawin mo kasi yan na yung mindset mo minemeditate mo At kapag kaya ng ginawa mo, sabi na salita ng Panginoon, you will be prosperous and successful. Sino po dito magiging naniniwala sa Joshua 1:8, magsabing amen? Alam nyo, ito po ang nakikita ko. I'm praying for you to be prosperous and successful, but you have to do Joshua 1:8. Kasi yung iba gustong magiging prosperous and successful. Puro social media lang Puro TikTok lang ang ginagawa. Hindi Joshua 1:8 tayo. Lahat ng nakikinig magsabing Joshua 1:8. At sabi na salita ng Panginoon, do not let this book of the law, yung book of the law, Bible,
depart from your mouth. Anong ibig sabihin yan? Yan ang sinasabi ng bibig mo. Mouth. Everybody say mouth. Ang lumalabas sa bibig mo, yung pangako ng Diyos. Yung sabi ng Diyos. Diyan tayo magiging kamukha ni Jesus sa Matthew chapter 4 at sa iba pang mga sinasabi ni Jesus na sinasabi niya, it is written. Sabi natin lahat, it is written. Oh, ang unang sinabi nga ni Jesus na it is written, yung man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Kaya importante kapatid, ang sinasabi ng bibig natin, salita ng Diyos. Ang lumalabas sa bibig natin, pagka tayo nagkukwentuhan, salita ng Diyos. Nakakahiya bang sabihin ang mga verses sa Bible? Nakakahiya ba? Hindi ho. Kailanman nakakahiya yun. Para sa ating Kristiyano, ang nakakahiya, yung Kristiyano ka, hindi ka man nariringgan ang salita ng Diyos. Yun ang nakakahiya, di ba? Alam nyo, kinukwento sa akin ni Pastor Ferdy kasi nga staff siya ni Brother Eddie sa Congress. Si Pastor Ferdy, isa sa mga sumusulat sa mga bills na pinapasa sa Congress ni Brother Eddie sa Sibak. Alam nyo, sabi niya, si Brother Eddie ang konsyensya ng Congress. Sobrang respected siya sa Congress. Ang tawag sa kanya pala sa Congress, the conscience of the Congress. Siya'y nagsasabi ng Word of God. Nagpapaalala at lumalaban sa salita ng Diyos. Di ba minsan naglaban sila doon sa yung congressman sa Albay. Naglalaban sila tungkol sa same-sex marriage, sa divorce. Alam niyo ang ginawa ng Panginoon? Namatay yun. Si Congressman Lagmay? Lagmay ba? Lagmay? Yung matalinong congressman, talino yan makakaliwa nga lang siya. Edsel Lagmay, Lagman pala. Lagmay yata, yung sa Lamay yun Anyway, Lagman, si Edsel Lagman, namatay. Kaya takot sila kay Brother Eddie Takot to sila kay Brother Eddie. One time, si Brother Eddie, sinabihan niya si President Gloria Macapagal. Huwag kang matigas ang ulo, sabi niya kay President GMA nung panahon na yun. You stiff-necked people, bigla kang babagsak. Alam niyo, biglang bumagsak si Jemmy, tapos halos mabali yung leeg niya. Kaya may brace siya, di ba? Kaya maraming takot sa Congress kay Brother Eddie. Kasi si Brother Eddie, hindi niya tinatayuan yung kanyang salita, yung salita ng Diyos. At siyempre, pinamamuhay niya ang salita ng Diyos. Kaya sabihin mo sa kata mo, gusto mong maging katatakutan? Salita ng Diyos, hindi yung salita mo. Amen? Hindi naman nakakatakot ang salita mo. Ang nakakatakot, salita ng Diyos. Amen. Pero magiging lalong nakakatakot ang pagsasalita mo kapag ikaw mismo, in-apply mo, sinapamuhay mo. Amen. Sabi na salita ng Panginoon, do not let this book of the law depart from your heart. Kahit anong condition nyo sa buhay, speak the word of God. Speak to your mountain to be removed. Sa mga problema nyo, speak the word of God. Sa mga pangarap nyo, speak the word of God. Sa mga kung ano-anong mga kaguluhan, speak the word of God. Sabihin mo, wag mong lalabanan ang salita ng Diyos. Ano sabi ng Book of Acts? You are kicking against the goad. Ang ibig sabihin nun, sinisipa mo ang tulis, masasaktan ka, madidisgrasya ka. Alam niyo yung goad? Yung goad kasi, yun yung ginagamit sa roll. Matilos yun. Sino nakakita nun? Magsabi ng amen. Matulis yun na bakal sa roll. Sino dito ang sinubukan nyo na dahil ayaw nyo nakikita yung matulis na yun, sinipa nyo? Meron nang gumawa nun? Ang gagawa lang na may topak, di ba? Kaya yung mga lumalaban sa salita ng Diyos, may topak, di ba? Sabi mo sa kata mo, yung may topak yung lumalaban sa salita ng Diyos. Hindi mo gagawin yun. Kaya, mga kapatid, tayo po, hindi natin lalabanan ang salita ng Diyos. Aaralin natin, mamahalin natin, i-apply natin sa buhay natin. At ang sabi ng salita ng Panginoon, you will be prosperous and successful. Kaya ang tingin ko sa inyo, sa future mo, prosperous ka, successful ka.